Labas tayo sa with Ninja 400 natin. Pakabit tayo ngayon ng RFID. So nagpa-online schedule tayo. Today yung araw natin. So tara, punta tayo sa gasoline station lang. So yung pinakamalapit lang dito sa bahay. Okay. So ngayon guys, tignan natin kung kakabitan tayo ng RFID. Sa online scheduling nila, so meron website doon na binigay lang, no? So nakita ko lang, ginugol ko lang. Tapos ang nilagay lang doon kung ano yung available schedule. So namili lang tayo. Tapos after nun, so nilagay lang yung plate number. So important, dapat registered na yung sasakyan, yung motor nyo, no? Kasi kailangan nyo ng plate number, or kung hindi pa, at least yung MB file number. So para ma-input nyo dun sa online app. So tagal ko rin inantay, almost 1 month, kasi alam nyo na, laging punuan yung mga scheduling, no? Tapos naghanap pa tayo ng mas malapit sa atin. So mas maigi na to kaysa dun sa yung pipila ka ng mahaba. So ayoko nung ganong sistema. Kasi sa akin time is gold. So hindi ko ubusin yung maghapon ko para lang sa pagpila sa isang bagay, no, sa RFID. So talagang patiently waiting talaga na by nung scheduling. So itong pupuntahan natin is pang ito yung easy trip lang. Hindi, ito yung pang Cavitex saka North. So wala pa to yung South. So pero ito guys, itong easy trip pwede natin siyang pa-activate to to South. So kung option mo yon, kung gusto mo pa-activate siya, or kumuha ka ng separate na na RFID para sa South. So kasi itong easy trip pwede mo siyang i-activate. Kasi maganda nga itong easy trip guys. Nagbigay sila ng mga ganon na sa mga gasoline station. Unlike itong sa AutoSweep, talagang sa mga toll gate ka pupunta talaga, sa mga office nila, saka sa mga toll booth. Itong easy trip mas maigi siya kasi dahil sa gas station siya naglagay ng ng mga booth. So meron lang tao sila doon na nag-install ng RFID. So by schedule siya. Hindi ka pwedeng basta pumunta doon nang hindi mo schedule. Talagang strictly, talagang hindi ka nila kakabitan, no? Hindi pwede yung walk-in. Pagkatapos nating kabitan, subukan na natin yung highway. So ito na yung pinakaabangan nyo na moment of truth, diba? Kung mahuhuli ba ako sa highway. Gaya ng mga previous vlog ko, no? So sinabi na naman ng Kawasaki na pwede tayo sa highway. Specifically itong North saka South. So kinlear ko yan sa kanila kung both ba nakausap nila. So sabi nila pwede naman na.
tayo guys. Itong Shell station na to. Okay, open lang natin yung camera natin para makita nyo guys yung kung paano na i-install tong RFID. Yan. Hindi nagre-record. Yan. Ito guys yung boot nila. Ayan. Yan guys yung girl. So siya yung nag-install. Okay. So kausapin natin si ate. Hanapin muna natin yung ating schedule. So in-screenshot ko lang siya. Saan kaya ang ating schedule? Ayun. Ayan. So i-scanin niya tong QR code na yan. Merong appointment. Ito. Okay, santay-antay lang tayo. May inasikaso pang iba. Ito ate. Oo. Ilan cc ang motor mo kuya? Siya 400. 400. Buti nga yan sa akin. Pwede sa highway. Ano pong brand yung sasakyan siya? Kawasaki Ninja 400. Kawasaki. Ano pong model? 200 na lang siya. 200 na. Sa visor ko na lang lalagay. Oo, doon na lang sa may clear visor. May load na to ate na 200 no. Tapos activated na agad to, pwede ko na idaan kagad. Ayan. Ayan guys, so nakabayad na tayo. Kakabitan ni ate. Pantayin mo na lang te. Saan ba banda dito? Dyan? Gitna mo. Para dito yung office mo. Oo. Ayan guys, okay na. So hindi mo na to itatry na barilin na So siguradong bubukas na siya Sige. Ito yung account number. Ay, account number dito. Tapos nire-register ba to sa internet pa? Hindi na po. Ay, hindi na. Activated na po. Kung sakaling hindi nagagana yung sticker niya, yan po yung gagamitin. Sa swipe. Ay, sa swipe lang. Sige. Okay. Thank you, miss. Ayan guys. So 200. May initial load siya 200. Tapos yung mga succeeding, ikaw na yung maglo-load. Tapos ito daw yung ID. So pagka hindi kasi nagbukas, so ito yung kukunin sa'yo. Dapat may ID ka. So isa-swipe nila to. Okay. Kaya marami mga nagpapakabit guys. So may mga schedule yung mga yan. Hindi ka pwedeng basta pumunta dito nang wala ka schedule. Okay. Ayan. Larga na tayo. Ayan, si kuyang pulis nagpapakabit din. Okay po, thank you. Okay guys, so kita nyo, successful tayo. So sinabi na naman to na maraming Ninja 400 owners na walang problema to sa RFID. So talagang kinakabitan to. So kasi kung hindi to legal, so hindi nila kakabitan to
So ganun lang kadali guys. So later on i-ano natin to sa highway. Test natin sa highway kung talagang bubukas yung ano niya, yung boom, no? Tingnan natin. Sa ate. So successful guys yung lakad natin ngayon. So nakakabitan natin. Next natin is tetest na natin sa highway mamaya. So medyo tanghali ngayon, papalamig lang tayo ng araw. So itatry na natin sa highway. So ang tanong doon, hulihin ba o hindi? Try natin. Try natin yung mga fear nyo, yung mga kinakatakot nyo. Tingnan natin kung totoo ba yung mga worries nyo, mga pangamba nyo. Guys, sa bahay na tayo. So mamaya palamig lang tayo. Try na natin si ating Ninja 400. Guys, excited na ba kayo? Okay, mamaya tingnan natin. Okay guys, magaling magkabit si ate. Pantay, ganda. Tapos dito naman yung auto sweep daw, or dito banda. Yan. So meron na tayong ano, kasi pantay yung kabit niya, oh. Diba? Ang galing magkabit niya ate. Okay guys, excited na ako para mamaya